1541 Pinandilatan ni Merwin ang binata at binalaan, kung ano man ang relasyon nila, huwag mong guluhin ang iyong dila, tsaka paano kung may ganoon silang relasyon, si Lance ay ampon ni Jingdi, naririnig mo ba ako? Oo, Kuya Unknown? Casual lang ang kausap ko. Mabilis na tumahimik ang 15 taong gulang na batang lalaki, hindi nang ahas na pag-usapan ang bagay na ito. Sa loob ng silid, si Helena ay medyo nahihiya, kuya, sa harap ng 12-12 ng mga anak na lalaki sa labas, isinasara na lang natin ang pinto ng ganito, ito. Ate, ano ang kinakatakutan mo, dapat pa rin nating gawin ang dapat nating gawin, o kung hindi pagkatapos ay tapos na ang headquarters ng Light Cloud Alliance, lahat ay hindi magtataka ng parehong bagay. Sige. Kinabukasan, kinuha ni Merwin ang 12 o higit pang mga miyembro ng pamilyang Damon at lumabas upang maghanap ng angkop na lugar para itayo ang punong tanggapan ng Light Cloud Alliance. At nang buksan ni Lance ang pinto ng single room, sa sandaling ito, isang malaking grupo ng mga tao ang nakapila pa rin sa labas. Ito ay binibenta. Mabilis, ang anting-anting ni Lance ay ibinebenta. Nang makitang binuksan ni Lance ang pinto, ang mga tao sa pila ay tuwang-tuwa, masakit para sa kanila na kailanganin itong kunin araw-araw, ngunit kung hindi nila gagawin, hindi sila makakabili ng ganoon kagandang kalidad ng mga anting-anting. Kailangang malaman na ang magandang kalidad ng mga anting-anting ay walang alinlangan na may mas maraming pagkakataong manalo kapag nakatagpo ng mga mahiwagang hayop at pangbuhay. Ang iba pang mga tindahan sa paligid ng Flying Cloud Sect ay mayroon ding mga anting-anting na tumatalakay sa Red Grade 8, ngunit halos bawat isa sa kanila ay nagbebenta ng mga anting-anting na tumatagal lamang ng 1 segundo, o kahit na wala pang 1 segundo. Ang anting-anting ni Lance, sa kabilang banda, tumagal ng hanggang 10 segundo, tandaan, medyo exaggerated ang pagsasabi ng 1 minuto, kanina, kaya sisimulan ko itong baguhin sa 10 segundo, dito. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, 2 lalaki sa ika-9 na yugto ng body tempering ang nakatayo roon, nakatingin sa grupo ng mga tao na patuloy na nagtutulak pasulong sa harap ng bahay ni Lance. Isa sa mga lalaki sa ika-9 na yugto ng pagpino ng katawan ay nagtanong sa isang peripheral na disipulo, "Kumusta, mayroong 6 o 7 tindahan na nagbebenta ng mga espiritual na anting-anting sa paligid ng Flying Cloud Sect, at ang kanilang reputasyon at kalidad ay garantisadong, bakit hindi mo pumunta ka doon para bilhin sila at pumunta dito para pumila para sa kanila?" Ang peripheral na disipulo na tinanong ay umungol, "Ilan pang anting-anting?" "Ay po, the hell with it." Pagkatapos gamitin ang anting-anting ni Lance, sino ang gagamit ng ibang anting-anting? Ang lalaki sa ika-9 na yugto ng pagpino ng katawan ay medyo nagalit, pagkatapos ay nagtanong ng may matinding galit, ano ang mas maganda sa anting-anting ni Lance? Iyon ay hindi na kailangang sabihin, walang mas mahusay, kung sino ang pumila dito buong gabi. Ang immobilization talisman ni Lance, kahit na ang presyo ay hindi mura, ngunit ang tagal ay maaaring tumagal ng hanggang 10 segundo, sa True Beast Forest, ito ay hindi alam. Bilang ng mga buhay na maaaring ibalik, alam ng sino mang gumamit nito. Sige, huwag mo akong istorbohin, ang anting-anting ni Lance ay malapit ng ibenta, kaya kailangan kong kumuha ng isa ngayon kahit anong mangyari. Pagkatapos sabihin iyon, ang binatilyong iyon pinisil pasulong sa abot ng kanyang makakaya. Ang 2 lalaki sa ika-9 na yugto ng body tempering ay labis na nabalisa, sila ay parehong mga tao mula sa ilang iba pang mga tindahan ng anting-anting, inutusan sila ng kanilang amo na alamin kung bakit hinahanap-hanap ang anting-anting ni Lance, at kumuha ng isa sa mga anting-anting ni Lance. Anting-anting pabalik. Sa sandaling iyon, sumigaw si Lance, lahat, nagsisimula na itong magbenta, kaya huwag magsiksikan. Gayunpaman, ang mas sinabi niyang huwag magsiksikan, mas masaya ang lahat ng tao. Ang eksenang ito ay parang pag-agaw ng mga tiket sa tren noong Spring Festival. Ang 2 lalaki sa likod, sa ika-9 na yugto ng pagpino ng katawan, ay labis na nanlumo nang makita nila ang anting-anting ni Lance na nagbebenta ng ganito.
Ang isa sa kanila, isang lalaki sa ika-9 na yugto ng body tempering, ay nagsabi, tayo na, ako. Pumipisil din tayo doon, gusto ng amo na dalhin natin sa kanya ang isa sa mga anting-anting ni Lance para ma-verify kung ganoon nga ba talaga itong mahiwagang iyon. Pagkatapos sabihin iyon, ang dalawang lalaking iyon ay sumugod din sa harap. Sa wakas, nagpisil-pisil, ang dalawang lalaking iyon sa ika-9 na yugto ng body refining ay nagpisil din. Lance, bigyan mo ako ng anting-anting. Sabi ng isa sa mga lalaki. Paumanhin, naubos na ang anting-anting ngayon, mangyaring bumalik bukas. Sabi ni Lance. Ang dalawang lalaki sa ika-9 na yugto ng body refining ay nagngangalit, Lance, wala akong pakialam kung mayroon ka pang anting-anting, mangyaring bigyan ako ng isa ngayon. Humalaklak si Lance, ngunit ito ay dalawang body tempering 9th step, mga peripheral na disipulo ng Flying Cloud Sect. Ang pinakamalakas na Xin Wuxiang ay ang body tempering 8th step, na nangangahulugang ang mga taong ito ay hindi mga peripheral na disipulo. Sa 8 o 10 kaso, sila ay inner peripheral na mga disipulo ng Flying Cloud Sect. Ngumiti si Lance, hindi ko akalain na magiging sikat ang anting-anting ng aking tang na kahit na ang mga disipulo sa loob ng bilog ay lalabas para pumila para dito. Sa kasamaang palad, ako ay isang taong may prinsipyo, at kahit na kayo ay mga disipulo sa loob ng bilog, kailangan pa ring sundin ang mga patakaran at pumila para bilhin ito. Ang dalawang lalaki sa ika-9 na yugto ng body tempering ay bumantong hininga sa pang-aalipusta, itinuring sila ni Lance na parang lalabas sila mula sa inner circle upang silohin ang binili. Ay po! Sa bulok mong anting-anting na ito, karapat-dapat ka rin na palabasin ako para siloin ito. Sabi ng isa sa mga lalaking nasa ika-9 na yugto ng pagpino ng katawan. Natigilan si Lance, kaya hindi niya ito gustong silohin. Nako, sinabi mo talaga na bulok na anting-anting ang anting-anting ko, tapos walang kahihiyang hinihingi mo pa yan, di ba parang sinaktan mo ang sarili mo sa mukha? Lance, huwag kang maging mayabang, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na kami ang mga katiwala ng Flying Cloud Sect's Periphery, ang Blazing Sun Alliance Boutique. So yung mga tindahan ng Phaeon Sect na nagtitinda ng anting-anting, hindi kayo nagbebenta ng anting-anting sa mga tindahan nyo, anong ginagawa nyo dito sa lugar ko, binibigyan nyo ako ng suporta Sabi ni Lance na may mainit na ngiti. Lance, mas mabuting maging tapat ka, saan mo nakuha ang iyong mga anting-anting? Bakit kailangan kong sagutin ka, sino ka ba? Lance, huwag mong isipin na maaari kang maging mayabang sa harap namin dahil lang sa naging nangungunang 3 disipulo ng isang termino, huwag mong kalimutan na tayo ay mula sa Blazing Sun Alliance, ano ang pagkakaroon ng Blazing Sun Alliance? Sa panloob na kapaligiran ng Phaeon Sect, ikaw, isang peripheral na disipulo, ay wala man lang kwalifikasyon na malaman. Sabi ng isa sa mga lalaki sa ika-9 na yugto ng body refining. Ngumuso si Lance, anong Blazing Sun Alliance, kung ano ka, wala itong kinalaman sa akin, binabalaan kita, huwag kang gumawa ng gulo sa aking lugar. Lance, pinutol mo na ang yaman ng napakaraming butik, alam mo ba, hinahanap mo si kamatayan. Yeah! Kung sino man ang maglakas loob na hawakan ako, hihintayin ko siya. Sabi ni Lance. Nakita ng dalawang lalaki sa ika-9 na yugto ng body tempering si Lance na napakayabang at medyo hindi sigurado, pareho silang pumunta ngayon para alamin ang ilang bagay. Una, saan nagmula ang anting-anting ni Lance? Pangalawa, ano ang backstage ni Lance? Lalo na ang backstage, kung hindi nila malalaman, hindi alam ng boss na nasa likod nila kung paano kumilos. Sa sandaling ito, nakikita si Lance na napakayabang, ang dalawang lalaki sa ika-9 na yugto ng body tempering ay walang magawa, si Lance ay dapat na nasa likod ng entablado, kung hindi, paanong ang isang pangmatagalang peripheral na disipulo sa ika-4 na yugto ng body tempering ay manggahas na maging ganoon. Mayabang, at ang pinagmulan ng kanyang anting-anting ay kaina-hinala din. Siyempre, hindi sila naniniwala na ang anting-anting ay gawa mismo ni Lance.
Mababa, marahil ito ay isang mapagkukunan na dinala ng isa sa mga anting-anting na nagpapadalisay sa mga elder ng Flying Cloud Sect. Kung ganoon, kung gayon, tiyak na magkakaroon ng backstage si Lance. 1542. Let's go! Ang dalawang lalaki sa ikasyam na yugto ng body refining ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos at naghum. Humimik din si Lance. Sa sandaling iyon, lumabas si Helena, tumingin sa dalawang lalaki na nasa malayo at nagsabi, "Kuya, tila nakakaakit na ng atensyon ang ating anting-anting, at hindi natin alam kung ito ba ay biyaya o sumpa." Ate, huwag mo nang isipin iyon, i-post ang anunsyo kagabi, simula ngayon, opisyal na ilista ang Light Cloud Alliance. Utos ni Lance. Mabuti. Sa sandaling may post ni Helena ang malaking anunsyo, maraming tao ang nagtipon upang basahin ito. Nang makita ang anunsyo ni Lance na siya ay magtatatag ng Light Cloud Alliance, at na ang buwan ng allowance ay napakayaman, sila ay walang katulad na nasa sabik, at lahat ay nagmadali, sumisigaw, "Brother Lance, gusto kong sumali sa Light Cloud Alliance." "Senior Brother Lance, hayaan mo akong sumali sa Light Cloud Alliance." "Kuya Lance, lumuhad ako para magmakaawa sa'yo." Ang balitang ito na inilabas ni Lance ay mas nakakabagbag damdamin kaysa sa isang spirit talisman na ibinebenta. Naging isang pangunahing miyembro ng Light Cloud Alliance, 5 Spirit Stone bawat buwan ang nasubsidize kahit na ito ay isang internal na miyembro, mayroong 3 mga Spirit Stone bawat month subsidized, such a generous benefit, this group of peripheral disciples wouldn't even fight to the death. Kahit na hindi ka makakasali bilang core o internal member, hindi masamang maging external member, as you at least have priority na bumili ng spirit symbols at hindi na kailangan pumila dito araw-araw. Kaya, kahit anong uri ng miyembro, ito ay talagang kaakit-akit. Libo-libong tao ang sumisigaw sa pintuan ni Lance na sumali sa Light Cloud Alliance. Ang eksenang ito ay isa na hinulaan na ni Lance. Ang mga naka-schedule na pangunahing miyembro ni Lance ay 30 lamang, 100 panloob na miyembro, at 500 panlabas na miyembro. At ang mga gustong sumali ay kahit ilang libo, at marami pa rin ang hindi nakakaalam ng balita. Tumingin si Lance sa nag-aagawan ng mga tao at sinabing, "Lahat, ilalabas ko lang ang balita ngayon, hindi pa tayo opisyal na nagsisimulang pumili ng mga miyembro." "Paano ito, ngayong araw ay umuwi muna kayong lahat, bukas ng 12 ng tanghali, ang mga panayam ay opisyal na magsisimula, at sino mang makapasa sa mga panayam ay makakasali sa Light Cloud Alliance. Salamat sa inyong lahat sa inyong pagmamahal." Kinailangan ng lahat na huminto sa pagsigaw, pero hindi sila umalis, kahit na hindi sila mag-interview hanggang bukas. Kailangan pa rin nilang pumila dito ngayon, siguradong mas malaki ang tsansa na makapag-interview muna, at siguradong mas malaki ang mga i-interviewin mamaya. Maging mas mahigpit at mas mahigpit, habang ang bilang ng mga lugar ay patuloy na bumababa. Isinara ni Lance ang pinto, napakaraming tao sa labas ang hindi umalis, si Lance ay walang magawa. Ang impormasyon na si Lance ay magtatatag ng Light Cloud Alliance ay kumalat makalipas ang kalahating araw sa buong panlabas na bilog ng mga disipulo ng Flying Cloud Sect. Ang balitang ito ay umaakit sa lahat, at lahat ng nakarinig ng balita ay agad na lumabas sa bahay ni Lance. Pagsapit ng gabi, mayroong hindi bababa sa 8 hanggang 9,000 tao ang naghihintay doon sa harap ng bahay ni Lance. 8 o 9,000 tao ang naghihintay na sumali sa Light Cloud Alliance, na nagpapakita ng alindog ni Lance. Siyempre, ang unang bagay na umaakit sa lahat ay ang allowance ng Spirit Stone at ang karapatan sa unang pagtanggi. "Kuya, napakaraming tao sa labas, napakaraming tao sa paligid, may mangyayari ba?" Nag-aalalang sabi ni Helena. Ngumiti si Merwan, "Helena, napakaraming tao sa labas ang gustong pumasok sa Light Cloud Alliance, ito ay nagpapakita na ang kapatid nating Lance ay may charisma, haha, ang ating Light Cloud Alliance ay tiyak na magiging isa sa pinakamalaking gang sa Flying Cloud Sect." Sa narinig kong sinabi ni Leon Damon na ang Flying Cloud Sect ay napapalibutan ng maraming gang, ngunit karamihan sa kanila ay iilan lamang, o 1 dosina.
Ang malalaking gang, sa kabilang banda, lahat ay may daan-daan, o kahit libu-libong tao. Ang laki ng Light Cloud Alliance natin bago pa man tayo pumasok sa Inner Siege ngayon, haha. Si Lance ay nasa isang tabi, nagtatanong, sino si Leon? Anak din siya ng pamilya naming Damon, mas matanda sa amin ng ilang taon, naka-assess na siya sa inner circle ng Flying Cloud Sect ilang taon na ang nakakaraan, at kapatid ko siya. Abala si Merwin sa pagsagot. Oo, kung gayon ilan ang mga tao mula sa ating pamilyang Damon, kabilang ang mga naka-assess na sa inner circle ng Flying Cloud Sect, ilan ang naroroon. 30 or so is something, sabi ni Lance unknown. Tumango si Lance. Kaya lang, parami ng parami ang mga tao sa harap ng bahay ni Lance, at kinaumagahan, mahigit 13,000 tao ang nakapaligid. Nakita ni Lance ang napakaraming tao at medyo natatakot din na hindi ito makontrol, paano kung mawala ng kontrol ang sitwasyon. Sinabi ni Helena, brother, sa napakaraming tao, kung alam ng inner circle ng Feiyun clan, iisipin nilang gusto nating magrebelde. Naku, imposible ang pag-aalsa, bagamat napakaraming tao, lahat sila ay mahina, kaya walang silbi. Gayunpaman, masama kung tayo ay manggugulo at magdulot ng kabalbala ng publiko. Ano naman? I really have no choice but to increase the number of external members to 1,000. Anyway, external members, wala naman akong kailangang gawin, just give a right of first refusal. Ngunit pagkatapos, ang 1,000 anting-anting na pinapino mo araw-araw ay maaaring alisin sa loob ng Light Cloud Alliance. Hindi naman ganoon ka-exaggerated, at huwag magpaloko sa mainit na benta namin nitong mga nakaraang araw. Ang mainit na sale nitong mga nakaraang araw ay dahil maraming tao ang nakabili nito, at kapag lumipas ang isa pang 10 araw, mas kakaunti ang mga tao na binili ang mga ito dahil marami na ang nakabili nito, at ang kanilang kakayahan na makabili lamang ng 1 o 2 bawat buwan. Kami, ang panlabas na bilog ng mga disipulo ng Flying Cloud Sect, ay may market na 20,000 hanggang 30,000 anting-anting sa karamihan, at higit pa doon ito ay push-post. Sige, walang karagdagang abala, ang mga anting-anting ngayon ay halos handa ng buksan para ibenta. Pagkatapos noon, binuksan ni Lance ang pinto at mabilis na naibenta ang 1,000 anting-anting ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya, lahat, magsisimula ang interview sa 12:00 ng tanghali, ngunit may mga kondisyon para makapasok sa Light Cloud Alliance. Kung hindi mo matugunan ang mga kondisyon, huwag mong sayangin ang oras mo sa pumila dito. Anong kondisyon? Ang isang taong disipulo ay dapat na hindi bababa sa 3 yugto ng body tempering. Ang pangalawang session ng mga disipulo ay dapat na mas mataas sa 4 na yugto ng body tempering. Napakahigpit, wala pang 50 disipulo sa unang session na iyon na nasa itaas ng 3 yugto ng body tempering. Hindi iyon matutulungan. Walang magawang sabi ni Lance. Dahil alam ang mga kondisyon ng Light Cloud Alliance, marami sa mga hindi nakakatugon sa mga kondisyon ay umalis ng tahimik, at ang bilang ng mga tao na nakapaligid sa labas ay biglang nabawasan, at karamihan sa kanila ay mga pangalawang taong disipulo. Sa 12 ng tanghali, sinimulan ni Lance ang mga panayam, at kabuoang 600 katao ang natanggap. Tinipon ni Lance ang 600 katao na ito. Sa lahat, binabati kita sa pagiging bahagi ng Light Cloud Alliance. Sa kasalukuyan, lahat kayo ay mga panlabas na miyembro ng Light Cloud Alliance. Para maging patas, magkakaroon kayo ng tunggalian, at ang nangungunang 100 sa lakas ay magiging mga panloob na miyembro ng Light Cloud Alliance. Sabi ni Lance. Paano ang mga pangunahing miyembro? Ang mga pangunahing miyembro ay dapat kung ano ang natukoy ko, hindi umaasa sa pagpili, sa hinaharap kung mahusay ka, malakas, talento, at tapat sa Light Cloud Alliance, posible para sa iyo na maging mga pangunahing miyembro, lahat, pumunta para sa ito. Ngayon, 600 sa inyo ay magsasagawa ng isang simpleng tunggalian para piliin ang pinakamalakas na 100 tao na mapipili bilang mga panloob na miyembro.
Gumuhit si Lance ng malaking bilog sa lupa at pinatayo ang 600 tao sa loob ng bilog, pagkatapos ay inatake ang isa't isa hanggang 100 na tao na lang ang natitira sa bilog. Pagkatapos ng ilang oras ng simpleng PK, pinili ni Lance ang 100 pinakamakapangyarihang tao, na lahat ay mga disipulo sa ikalawang taon at nasa ikalimang yugto ng body tempering o mas mataas. Binabati kita, naging mga internal na miyembro kayo ng aking Light Cloud Alliance, sa hinaharap, sabay nating palagwin ang Light Cloud Alliance. Bukas, lahat ng miyembro ng Light Cloud Alliance, sumama sa akin upang itayo ang headquarters ng Light Cloud Alliance, mula ngayon. Bawat miyembro ng ating Light Cloud Alliance ay mamumuhay ng sama-sama, ipaalam sa mga tagalabas ang tungkol sa ating kapangyarihan, ano ang masasabi mo? Good. Mahigit 600 katao ang nagtaas ng kanilang mga braso at sumigaw ng malakas. Sa puntong ito, opisyal na itinatag ang Light Cloud Alliance ni Lance. Si Lance ay ang Flying Cloud Sect, ang unang tao na hindi pa nakapasok sa Inner Siege at walang background para bumuo ng puwersa. 1543. Brother Lance, nahanap na namin ang address ng punong tanggapan ng Green Cloud Alliance. Sa hapon, dumating si Merwan upang magulat kay Lance. Nasaan na? Sundan mo ako. Sinundan ni Lance si Merwan sa site, malapit lang ito, magandang lugar. Brother Lance, nasisiyahan ka ba sa pagtatatag namin ng punong tanggapan ng Green Cloud Alliance dito? Kung hindi ako nasiyahan, nagpatuloy ako sa paghahanap ng lugar. Tanong ni Lance, kung magtatatag tayo ng punong tanggapan dito, hindi makikialam ang Flying Cloud Sect, tama ba? Brother Lance, ang Flying Cloud Sect ay hindi magiging boring, ngunit kung makakasakit ka ng isang tao sa Flying Cloud Sect, mahirap sabihin. Forget it for now, dito tayo magtayo ng headquarters, ipapaubaya ko sa'yo ang usaping ito. Okay, huwag kang mag-alala. Masiglang tumango si Merwan. Hindi itinapon ni Lance ang punong tanggapan at hinayaan ang iba na gawin ang trabaho, ang pangunahing negosyo ni Lance ay pagpino pa rin ng anteng-anteng. Sa sandaling ito, sa panloob na kapaligiran ng Flying Cloud Sect, 7 enlightened stage na lalaki ang nakaupo ng magkasama. Ang isa sa kanila, isang tao sa ikalimang yugto ng kaliwanagan, ay nagsabi, mga Ginoo, lahat tayo ay mga tindahan ng espiritu ng anteng-anteng sa paligid ng Flying Cloud Sect, at noong nakaraan, nagkaroon tayo ng ilang mga salungatan sa pagbebenta ng mga anteng-anteng, ngunit sa kalaunan. Pinayapang namin sila at hinanap ang aming kapalaran ng sama-sama. Gayunpaman, kamakailan, isang lalaking nagngangalang Lance ang lumitaw sa paligid ng Flying Cloud Sect, na nakakuha ng anteng-anteng mula sa hindi kilalang pinagmulan at pinutol ang aming pera. Nagpadala ako ng mga tao sa imbestigahan kung sino ang nasa likod ni Lance, ngunit sa kasamaang palad, wala kaming nakita, kaya tinawag ko kayong lahat dito ngayon para talakayin kung paano namin dapat panghawakan ang bagay na ito. Sa paligid ng Flying Cloud Sect ay monopolyahin ng Lance na iyon. Sa palagay ko ay hindi mo gustong makita ang 10-10 milyong mga Spirit Stone na nawawala bawat buwan. Ang isa pang lalaki ng Third Order of Enlightenment ay nagsabi, nagpadala na rin ako ng isang tao upang mag-imbestiga, at hindi ko talaga alam kung ano ang pinagmulan ng Lance na iyon. Medyo sumasakit ang ulo ko, paano kung siya ay napakalaki at sinisipan natin ang bakal na plato, ngunit kung hahayaan natin ito, tiyak na mawawalan tayo ng negosyo. Kapag nawala na ang ating negosyo, wala na tayong pagmumula ng mga espiritong bato, pagkatapos ay hindi na natin mababayaran ang ating mga kapatid. Isang allowance, at ang kahihinatnan ay mawawala sa amin hanggang na binuo namin gamit ang aming sariling mga kamay. Ilang lalaki sa eksena sa Enlightenment stage ang tumango. Itong mga Enlightened stage men, lahat sila ay may kaunting backstage at energy sa Flying Cloud Sect. Hindi lang sila nagkaroon ng sariling kapangyarihan, mayroon din silang sariling source ng mga Spirit Stone, ngunit ngayon, ang pinagmulan nila ay nilalabag. Ano sa palagay ninyo ang dapat nating gawin ngayon? Walang paraan para malaman kung sino ang nasa likod ni Lance, kaya baliwala lang ba natin ito? Sa tingin ko dapat tayong magpadala ng isang tao upang makipag-ayos kay Lance.
Paano makipag-ayos? Let's say, we all seek wealth together. Limitahan ang buwan ng benta niya ng anting-anting, maximum of 200 anting-anting lang ang kaya niyang ibenta kada araw, kung hindi, hindi na kami mabubuhay. Ang mga anting-anting niya, dahil ang daming pumipila. Nabilhin ng mga ito, marahil ay talagang mas mahusay kaysa sa atin. At paano kung hindi siya tumanggap ng negosasyon? Kung gayon, huwag mo kaming sisihin, naging magalang kami bago kami umatake. Kahit na si Lance ay may mas malakas na backstage kaysa sa amin, siya mismo ay isang maliit na bastard sa ikaapat na yugto ng body tempering kung tutuusin. Sa napakaraming sa atin, hindi ako naniniwalang hindi pa natin siya makukuha. Sabi ng isa pang lalaki sa ikaapat na yugto ng Enlightenment. So, sino ang makikipag-ayos sa kanya? Tanong ng isa. Isang munting anak ng aso sa distrito, hindi namin siya personal na hanapin, magpapadala kami ng isang tao upang ipaalam sa kanya. Hayaan siyang lumapit sa amin, at makikipag-usap kami sa kanya ng magkasama upang magkaroon ng mas malakas na puwersa. Fine, then it depends kung willing to seek fortune together or not, kung hindi, huwag mo kaming sisihin. Sa orihinal, ang market ng Spirit Talisman sa paligid ng Flying Cloud Sect ay nahahati na sa aming 7, at hinding-hindi ito papayag na may ika-8 tao na pumunta at kumuha ng isang piraso ng pie. Kung hindi for the fact na parang ang lakas niya sa backstage, diretsyong bali ko yung legs niya, paano ko siya papayagan na makihati sa pie? And break his legs? I'll just take his life, kung wala siyang backstage. The man with the 5th rank of Open Light said. This man at the 5th rank of Open Light was the highest realm among the 7 sa kanila. Kinabukasan, binuksan ni Lance ang gate. Marami pa ring nakapila sa main entrance, pero mas kaunti ang tao kaysa sa mga nakaraang araw. Ngayon, tinatayang hindi na sila makakapagbenta ng 1,000 anting-anting dahil ang mga nakabili nito noon ay hindi na kayang bilhin ito ngayong buwan, at magkakaroon na lamang sila ng lakas na bilhin ito pagbalik nila mula sa Pangangaso. Demon Core mula sa True Beast Forest sa susunod na buwan. Sumigaw si Lance, lahat, hindi na kailangang magsiksikan, wala masyadong tao na mabibili ngayon, may bagay para sa lahat. Napakabilis, nabili ni Lance ang 900 anting-anting. Gaya ng inaasahan, wala pang 1,000 ang naibenta ngayon, tutal, iyon lang ang mayroon sa merkado. Magsasara na sana si Lance matapos ibenta ang mga anting-anting nang lumabas ang 3 lalaki sa ika-9 na yugto ng body refining. Lance! Sigaw ng isa sa mga lalaki sa ika-9 na yugto ng body tempering. Tumingin si Lance, isa sa kanila ang nakakita sa kanya kahapon. Ano yon? Lance, hinahanap ka ng boss namin para makipag-ayos tungkol sa kung paano hatiin ang negosyo ng Spirit Talisman sa paligid ng Flying Cloud Sect, at hinihintay ka na nila ngayon sa tindahan ng 100 Ghost Alliance. Isa sa mga lalaki nang sabi ng ika-9 na yugto ng pagdadalisay ng katawan. Sila. So, more than one boss. Kalokohan, sa labas ng ating Flying Cloud Sect, hinahanap ka ng mga amo ng 7 tindahan ng anting-anting para makipag-ayos, kaya mas mabuting magmadali ka, kung hindi, napakalubhan ng kahihinatnan. Oo. Gaano ka seryoso? Walang pakialam na ngumuso si Lance. Nakita ng isa pang lalaki sa ika-9 na yugto ng body refining ang walang malasakit na tono ni Lance at umungal, Lance, huwag kang manggahas na gumawa ng sarili mong kamatayan. Hahaha, make a death. How about I be your sister? Ikaw. Masungit si Lance, bumalik ka at sabihin sa iyong amo, pinag-uusapan ko ang tungkol sa sentensya ng kanilang ina, ang negosyo ng espiritong anting-anting sa paligid ng Flying Cloud Sect. Ako, si Lance, ang tanging nagmamay-ari nito, kung may kakayahan ka, gumamit ng mas mahusay na mga anting-anting upang alisin ang aking negosyo, kung hindi, hindi nila nais na kumita ng isang batong espiritu. Sa aking lugar, walang kapangyarihan sa negosyo, ang produkto ay hari, kaya ang mga anting-anting na basura ay umalis.
Galit na galit ang tatlong body tempering 9th stage messenger disciples. Scram! Sigaw ni Lance. Nagulat silang tatlo sa momentum ni Lance, ang ikaapat na yugto ng body tempering ay nang ahas na sumigaw sa kanila sa ikasyam na yugto ng body tempering. Gayunpaman, habang ginagawa nila ito, mas natatakot sila kay Lance at lalo silang natakot. Naniniwala na si Lance ay may malakas na backstage. Sa orihinal, nang makita nilang tatlo kung gaano kamayabang si Lance, hindi nila naiwasang gastuhing bugbugin si Lance, ngunit nang sinigawan sila ni Lance, kailangan nilang magpigil. Kahit gaano pa sila hindi makapagpigil, pagkatapos ng lahat, kahit na ang kanilang amo ay kailangang timbangin ang backstage ni Lance. Go! Bumalik at magsumbong sa boss. Ang tatlong body tempering 9th step, mabilis na gumulong palayo at bumalik para mag-file ng report. Bang! Ang lakas, isinara ni Lance ang pinto ng kanyang single room. 1544. Si Helena ay abala sa paglalakad papunta sa gilid ni Lance at nagtanong, "Kapatid, ano ang dapat nating gawin? Ito ay magiging malaking bagay. Sabi ko sa iyo, kumikita tayo ng napakaraming pera mula sa espiritong anting-anting, ang mga taong iyon ay hindi maaaring basta-basta. Tumayo ka at manood." Yung mga taong nagbubukas ng mga tindahan ng spirit talisman sa periphery, pwede silang mga taong may backstage. Si Helena ay tumingin kay Lance na takot na takot. Kung ang bagay na ito ay hindi maipaglalako, ito ay mamamatay tao, at walang batas na pipigil sa daigdig ng mga espirito, kung sino ang may pinakamatigas na kamao ay ang batas. Sinabi ni Lance, "Ate, huwag kang mag-alala pa, dahil naglakas loob kaming palakihin ang negosyo, natural na hindi kami natatakot sa sinumang naghahanap ng gulo. Ate, napansin mo ba na mukhang maingat din sila sa amin? Kung talagang hindi sila maingat sa atin, sana ay dumating na sila at pinatay na tayo, ano pa ang saysay ng pakikipag-ayos? They're scrupulous, that's because they mistakenly think na may backstage ka. Tama, so the more we have to act like we have a strong backstage. Pero paano kung gawin nila sa atin? Gawin mo. Bueno. Sa tingin mo natatakot ako. Ate, ako ngayon ay isang tao na marunong magpino ng ikalawang baitang, ikalimang baitang anting-anting, at sa ilalim ng bukas na ilaw ikalimang baitang, lalabas ako na may dalang isang anting-anting. At hinampes sila ng husto. Sige, huwag mo nang masyadong isipin iyon, hanapin natin sila at tingnan kung paano nila gustong makipag-ayos sa akin. Lumabas si Lance kasama si Helena. Sa sandaling ito, sa labas ng Flying Cloud Sect, isang tindahan na tinatawag na 100 Ghost Alliance Spirit Talisman Store. 7 lalaki sa Enlightenment Stage ang nakaupo sa tindahan na naghihintay, ito ang 7 boss na nakipag-usap kahapon kung paano lutisin ang tanging dominasyon ni Lance sa negosyo ng Spirit Talisman. Ang 7 boss na ito, sa panloob na kapaligiran ng Flying Cloud Sect, ay hindi mga ordinaryong tao, lahat sila ay may sariling kapangyarihan at may 12-12 junior brothers sa ilalim ng kanilang mga kamay, at dahil mayroon silang ilang koneksyon sa panloob na kapaligiran ng Flying Cloud Sekta, maaari silang maghalo ng maayos, ang mga ordinaryong disipulo ng Flying Cloud Sect ay hindi maglalakas loob na pukawin sila. Sa kanilang 7 amo, isa sa kanila ang nasa ikalimang ranggo ng bukas na ilaw, 3 sa ikaapat na ranggo ng bukas na ilaw, at 3 sa ikatlong ranggo ng bukas na ilaw. Sa sandaling iyon, sinabi ng lalaking nasa ikalimang ranggo ng open light, kapag dumating ang munting bastard na iyon, sampelan muna siya ng ilang beses para mahirapan siya. Of course, it's a must, at sisipain ko pa siya. Habang iniisip nila kung paano pahihirapan si Lance, bumalik ang 3 maliliit na kapatid na pinadala nila. Nasaan si Lance? Ang 7 lalaki ay abala sa pagtatanong. Boss, hinanap namin si Lance, pero hindi siya darating. Hindi darating. Hindi lang siya dumating, sinabi rin niya na pupunta siya sa iyong negosasyon, at nagbanta rin siya na mula ngayon, ang negosyo ng Spirit Stone sa paligid ng Flying Cloud Sect ay kanya na lang. Fuck!
Iyon ba talaga ang sinabi niya? Galit na galit ang lalaking nasa ikalimang ranggo ng Open Light, siya, si Ling Shengnong, ay isang malakas na tao sa ikalimang ranggo ng Open Light, siya ang nagtayo ng 100 Ghost Alliance. Gamit ang kanyang sariling mga kamay, mayroon din siyang malaking kapangyarihan sa Flying Cloud Sect, at ang kanyang ama ay isa ring elder ng Flying Cloud Sect, ngunit siya ay sumailalim sa ganitong uri ng galit at hindi siya pinansin kahit kaunti. Ang munting bastard na ito, huwag mo akong ipagawa sa kanya. Sabi ni Ling Shengnong habang nakapikit ang mga ngipin. Nagalit din ang iba pang anim na boss, ngunit medyo hindi sila gaanong makapangyarihan kaysa kay Ling Shengnong, kaya't lahat sila ay nakatutok kay Ling Shengnong, at kung hindi man lang makayanan ni Ling Shengnong si Lance, halos hindi nila kakayanin si Tang. Pati si Lance. Kuya Ling Shengnong, ano sa palagay mo tungkol dito? Isang 12 taong gulang na anak ng asong babae sa ika-4 na yugto ng pagpino ng katawan, iyon ay medyo mahigpit. Sabi ng isang boss. Oo, Ling Shengnong? Ang iyong ama ay isang Flying Cloud Sect Elder, marami kami. Sa mga individual, ikaw ang may pinakamahirap sa likod ng entablado, kung kahit na hindi mo kayang hawakan ang maliit na bastard na iyon, tiyak na hindi rin namin kaya. Ngumuso ang lalaking may ikalimang yugto ng bukas na liwanag, orihinal, tinitingnan ko pa rin ang katotohanan na mayroon siyang kaunting backstage at nakipag-ayos ng mapayapa sa kanya, ngunit hindi ko inaasahan na ang munting bastard na ito ay napaka-wild, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Si Ling Shengnong, na nasa ikalimang ranggo ng Open Light, ay may malamig na tingin, kaya paano kung si Lance ay may malaking backstage, tahimik na patayin siya at tingnan kung ano ang kanyang gagawin. Sa sandaling ito, isang malambing na boses ang nagmula sa pintuan, ano? Gusto mo akong patayin? Nang tumingin ang lahat sa pinto, si Lance iyon. Isang bata sa ika-4 na yugto ng body tempering, at ang iilan sa kanila na nasa light opening stage ay hindi man lang ito napansin. Pumasok si Lance sa shop na iyon, tumingin sa ilang gulat na mukhang lalaki, pagkatapos ay ngumiti at tinanggal ang isang anting-anting na nakakabit sa kanyang dibdib at sinabing, hindi ko akalain na ang basurang anting-anting kong ito ay napakalakas, akala ko walang paraan para mapansin ito ng ilang basura. Sino ang tinatawag mong basura? Sigaw ng isa sa enlightened fourth stage na lalaki. Tumawa si Lance, ikaw, at ikaw, ay basura. Lance. Ang ilan sa kanila ay tumingin kay Lance na may nagngangalit na mga ngipin at galit, hindi nila inaasahan na ang kaiabangan ni Lance ay lampas sa kanilang imahinasyon, tinawag silang basura sa sandaling dumating sila, at nang ahas na ituro at sampay ng lantaran. Maaaring ang maliit na bastard na ito ay talagang may malaking backstage, o kung hindi, paano siya mangangahas na maging napakayabang. Dagdag pa rito, gumamit si Lance ng isang tahimik na anting-anting sa sandaling lumitaw siya, upang walang makapansin sa presensya ni Lance. Ang tinatawag na silent talisman ay isang anting-anting na nagpapahintulot sa mga tao na tumahimik, na parang pumapasok sa isang desyerto na kaharian. Lance na kumuha ng anting-anting na hindi bababa sa ikalawang baitang at ikalimang ranggo mula mismo sa paniki ay talagang isang malaking bagay kahit na ito ipinakita na talagang may backstage si Lance. Ang anim na amo na iyon ay lahat ay tumingin kay Ling Shengnong. Si Lance ay napakamayabang sa kanyang pagdating na ang anim na boss na medyo mababa sa kapangyarihan ay medyo maingat kay Lance at hindi nang ahas na manguna, at ngayon ay mayroon na lamang silang pag-asa kay Ling Shengnong. Naikuyom ni Ling Shengnong ang magkabilang kamao at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, munting bastard, hinahanap mo ang kamatayan. Tumawa si Lance at sinabi, ang naghahanap ng kamatayan ay hindi pa rin alam kung sino ito. Ikalimang yugto pa lamang ng bukas na liwanag, ngunit naglakas loob din siyang sumigaw sa akin, tila ang tigre ay hindi kumikinang, tinatreto ako bilang isang pas ang may sakit. Lance, go to hell with you. Sinuntok ni Ling Shengnong si Lance. Napakabilis ni Ling Shengnong na hindi makakapag-react si Lance kung hindi pa niya naabot ang unang yugto ng enlightenment, sa stage lang ng body refinement.
Galit na galit si Lance nang makita niyang hinampas si Ling Shenglong sa unang salita, ngunit handa na si Lance para dito. Agad na hinampas ni Lance ang isang anting-anting kay Ling Shenglong. Isa itong pangalawang baitang, ikalimang ranggo na immobilizing talisman. Si Ling Shenglong ay hindi pa nasusuntok at nakatigil sa himpapawid. Nagulat ang ilang boss sa tabi niya, isang nagyayelong anting-anting, talagang nagyayelo kay Ling Shenglong. Sa sandaling ito, naramdaman ni Ling Shenglong na parang nakagapos ng lubad ang buong katawan niya, hindi makagalaw. Sinabi ni Lance, ang aking immobilizing talisman ay maaaring tumagal ng 10 segundo, pagkatapos ng 10 segundo, ako, isa pa. Pagkatapos sabihin iyon, walang pakialam na inilabas ni Lance ang isang stack ng anting-anting mula sa kanyang katawan, kinuha ang isa sa mga ito, at pagkatapos ay idinikit ang isa pa kay Ling Shenglong. Tumawa si Lance, mayroon akong isang salansan ng mga anting-anting, gusto kong makita kung gaano kayabang. Mayroon pa akong isang buong grupo ng mga anting-anting na basurang ito, kadalasang ginagamit ko ang mga ito bilang toilet paper, hahaha. 1545. Ang mga boss na iyon sa gilid ay talagang nabigla sa balita, si Lance ay naglabas ng isang stack ng mga anting-anting hindi pa banggitin, mga anting-anting sa ikalawang baitang at ikalimang baitang, bagaman nagawa nilang ilabas ang isa o dalawa sa mga ito, ngunit walang paraan na sila ay magiging katulad ni Lance, isang salansan ng mga ito, mula sa tono ni Lance, ang gayong mga anting-anting ay ginamit bilang toilet paper. Gaya ng inaasahan, matigas ang likod ng entablado ni Lance, maaaring si Lance ay kamag-anak ng mga anting-anting na nagpapadalisay ng Flying Cloud Sect. Si Lance ay walang pakialam na naglabas ng kutsilyo, pagkatapos, sinaksak ang hindi gumagalaw na si Ling Shenglong. Puff! Patuloy na umaagos ang dugo mula sa dibdib ni Ling Shenglong. Galit na tumingin si Ling Shenglong kay Lance, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Nakita ni Lance na malapit nang lumipas muli ang 10 segundo at nagpalitada ng isa pa kay Ling Shenglong. Tiningnan ni Ling Shenglong ang salansan ng mga anting-anting sa mga kamay ni Lance na may kaunting kawalan ng pag-asa, kung magpapatuloy ito, hindi siya makakagalaw kahit na siya ay paglaruan hanggang mamatay. Inilagay ni Lance ang dagwang kutsilyo sa leeg ni Ling Shenglong at sinabing, paano mo sa tingin ay pupugutan ko ang iyong ulo? Lance, huwag kang magulo. Nanginginig ang katawan ni Ling Shenglong at sinabing. Pinunasan ng kutsilyo ni Lance ang leeg ni Ling Shenglong, at kasabay ng kalampag, maraming dugo ang tumaas. Gayunpaman, si Lance ay pumutol lamang, hindi pinutol ang kanyang ulo. Nang makita ang dugo sa kanyang leeg na umaagos na parang tubig na umaagos, natigilan si Ling Shenglong. Ang anting-anting sa katawan ni Ling Shenglong ay malapit nang maging lipas na muli, at si Lance ay naglabas ng isa pang anting-anting upang damay-kit. Sa sandaling iyon, sumigaw si Ling Shenglong, huwag mong idikit ito, kung ididikit mo muli ay mauubusan ako ng dugo. Lance, kung ako ay mamatay, hindi ka pababayaan ng aking ama, ang aking ama ay si Elder Nongsan ng Flying Cloud Sect. Muli itong idinikit ni Lance. Napaungol si Ling Shenglong sa kawalan ng pag-asa, kung hahayaan niyang maubos ang dugo, mamamatay siya, kailangan na niyang inumin ang mga tabletang pampatigil sa pagdurugo na nasa kanya at inumin ito, ngunit patuloy na dinidikit ni Lance ang anting-anting, kaya niya, di gumalaw. Ngumuso si Lance, nung ano Dengchen Elder, sa tingin mo ba ilalagay ko ito sa aking mga mata? Bata para sa anak ng isang district elder na gustong makipag-away sa akin. Ang mga boss na iyon sa gilid, nang marinig ang mga salita ni Lance, ang anak ng isang district elder ay nang-ahas na labanan siya, lahat sila ay nanginig, tila hindi maliit ang background ni Lance. Hindi na pinansin ni Lance si Ling Shenglong, ibinaling niya ang kanyang ulo sa iba pang mga amo at sinabing, sino sa inyo ang gusto pa ring umakyat dito at malaman ang tungkol sa aking immobilization talisman? Ayos lang, mayroon pa akong salansan dito, ako. Hindi na sapat upang bumalik para sa higit pa.
Ang mga amo na iyon ay hindi nang ahas na magsalita, kahit si Ling Shengnong, na nasa ikalimang yugto ng kaliwanagan, ay nahiwa ang kanyang leeg, pabayaan sila, ang anak ng matandang distrito ay wala sa kanilang mga mata, kaya't maaari rin nilang kalimutan ito. Sa oras na ito, nabigo na ang anting-anting sa katawan ni Ling Shengnong. Si Ling Shengnong ay galit na kumuha ng dumudugong pampatigil na tableta at ininom ito bago ang dugong tumataas mula sa kanyang leeg ay tumigil sa pag-agos. Sa kasamaang palad, si Ling Shengnong ay nawalan na ng maraming dugo, at ang kanyang mukha ngayon ay napakaputla kaya wala na siyang sapat na lakas sa pakikipaglaban. Nilingga ni Lance ang kanyang ulo kay Ling Shengnong at ngumuso, ano sa tingin mo ang gagawin mo kung kukuha ako ng isa pang anting-anting at putulin ka ulit? Nataranta ang mga mata ni Ling Shengnong, at abala siya sa pagsasabing, Lance, mas mabuting huwag kang gumawa ng anuman, kahit na may mas malaking backstage ka, kung papatayin mo ako, malalagay ka sa problema. Ganon ba, sa nakatatandang ama mo? Malakas ba ang nakatatandang ama mo? Ilang hakbang sa yugto ng Yuanying, sabihin mo sa akin. Nagulat ang mga boss na iyon nang marinig nilang sinabi ni Lance si Yuanying ng ilang hakbang, na gumagalaw kay Yuanying, naisip niya ba na si Yuanying ay tumatakbo sa buong lugar, ang buong Flying Cloud Sect ay hindi alam kung mayroong anumang Yuanying stage powerhouses. Tumawa si Lance. Kahit hindi ka pa umabot sa Yuanying stage, may lakas ka pa rin ng loob na lumabas at magpanggap na lasing. Lance, kahit na ang master ng Flying Cloud Sect ay hindi pa umabot sa Yuanying stage, kaya huwag kang maglakas loob na takutin ako sa harap ko. Tahimik na bumantong hininga si Ling Shengnong, hindi siya naglakas loob na sumengot ng malakas dahil natatakot siya. Naaasa rin niyang muli si Lance. Tumango si Lance, isang palaka sa ilalim ng balon. Pagkatapos sabihin iyon, itinago ni Lance ang anting-anting sa kanyang bulsa at sinabing, sige, hindi ba kayo makikipag-ayos sa akin, halika, maaari kang makipag-ayos, kung paano mo gustong makipag-ayos. Nagkatinginan ng ilang amo, ano ba, kahit si Ling Shengnong ay ganito, paano ka pa makikipag-ayos? Hindi mo sasabihin, pagkatapos ay mabuti, sasabihin ko, mula ngayon, ang negosyo ng espiritu ng anting-anting sa paligid ng Flying Cloud Sect, lahat tayo, bawat isa ay nagbebenta ayon sa ating kakayahan. Kung kaya ng iyong mga anting-anting, bumili ka ng higit sa akin, yan ang husay mo, hinding-hindi ako makikialam, kung hindi mo kayang ibenta at maglakas loob kang gumawa ng kahit ano behind the scenes, huwag mo akong sisihin. Pagkatapos sabihin iyon, bumantong hininga si Lance, bundok ng basura. Pagkatapos, lumayo siya. Ang ilang mga tao ay galit na galit, ngunit hindi sila nang ahas na gumawa ng anuman tungkol dito. Pagkaalis lamang ni Lance ay nagalit ang isa sa nakabukas na ilaw sa ikaapat na yugto ng mga boss, tingnan mo, masyadong mayabang, hindi tayo inilalagay sa kanilang mga mata. Ling Shengnong, ang iyong ama ay isang elder ng Flying Cloud Sect, pupunta ka lang balunokan ng galit na ito. Pinandilatan ni Ling Shengnong ang lalaki at ngumuso, kanina lang nandito si Lance, bakit hindi ka maglakas loob na umutot kahit isang umot o, ngayong wala na siya, ano ka ba ang umutot sa harap ko? You! Namula at hindi nakaimik ang nakabukas na ilaw sa ikaapat na yugto ng boss, may gustong sabihin din ng iba pang mga boss, ngunit tumikom silang lahat. Sa madaling salita, lahat sila ay nanlungo, na labis na minamaliit ang likod ng entablado ni Lance, ngayon tila ang backstage ni Lance ay malamang nawala sa Flying Cloud Sect, si Lance ba ay mula sa ilang makapangyarihang Immortal Cultivation Family. Sa pag-iisip tungkol dito, medyo natakot si Ling Shengnong, ang kanyang ama ay isang elder lamang ng Flying Cloud Sect, sa harap ng isang makapangyarihang immortal na pamilya, iyon ay talagang magiging hatol ng kamatayan. Gayunpaman, nalitaw si Ling Shengnong, bago nag-imbestiga ang kanyang mga tauhan, si Lance ay mula sa isang mahinang pamilya sa Tianbao City. Sa nangyari, hindi naniwala si Ling Shengnong hanggang sa mamatay na si Lance ay anak lamang ng pamilyang Damon sa Tianbao City. Sa pagbabalik, si Helena ay parehong masaya at natatakot. Kuya ito ay talagang isang malaking bluff.
Lahat sila ay nag-iisip na kami ay may isang malaking backstage, ngunit wala kami kung isang araw ay nabunyag ito, talagang hindi namin alam kung paano kami mamamatay, kahit ang aming pamilyang Damon ay maaaring masisira Nag-aalalang sabi ni Helena. Tumawa si Lance, ate, kamusta ang performance ni kuya kanina, nakakatakot ba, hahaha. Kuya, hindi ka ba nibiro ni ate? Sige ate, mamaya na natin pag-usapan. Kuya, ngayon mo lang nagawang kiligin ang bukas na ilaw na 5th stage boss dahil sa iyong anting-anting, sapat na ang pakikitungo sa kanya, kung nakahanap siya ng mas malakas, o dinala pa ang kanyang ama dito, ano ang gagawin natin? Sabi ni Helena. Sinabi ni Lance, kaya, ang aking talisman refining ability ay kailangang itaas muli. Gayunpaman, kahit gaano mo pa ito itaas, hindi ito maaaring itaas sa punto kung saan maaari nitong kalabanan ang Phaeon Sect Elder. Ate, hindi naman talaga enhancement sa grade yung enhancement na sinasabi ko, pwede din pang enhancement ng duration kung taasan ng 20 seconds yung duration ng anting-anting, alam din ng tanga na may ang anting-anting ay ginawa ng isang super talisman refiner Kung makakapaglabas ako ng anting-anting na ganoon kataas ang grado, kahit isang Phaeon Sect Elder ay kailangang timbangin ito 1546. Sana nga. Bamantong hininga si Helena. Bumalik sila sa dormitoryo at kakabukas pa lang ng pinto sa kanilang silid ng isang puting anino sa ilalim ng kama ang bumaril patungo kay Lance. Sinalo ito ni Lance at ngumiti, munting puti, itigil mo na. Daddy. Isang gatas na boses ang pumasok sa tainga ni Lance. Natigilan si Lance, at gayon din si Helena, nakakapasok lang sa pinto. Tinakpan ni Helena ang kanyang bibig at nagnakaw ng tawa, words and called you daddy, hahaha. Si Lance ay medyo napahiya, ang maliit na puting dragon na ito, ay talagang inisip siya bilang kanyang ama. Dati, itong maliit na puting dragon, ikaw panganak pa lang at hindi pa rin makapagsalita. Ngayon pagkatapos na palakihin ni Lance sa loob ng ilang buwan, ang maliit na puting dragon ay nagiging mas matalino, ngayon ay sinabi pa niya ang mga salitang ama at ama. Sa unang pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad ay napahiya si Lance. Lance Little Dragon, mas mabuting tawagin mo akong kuya. Nagtataka ang Little White Dragon kay Lance, ang kasalukuyang IQ ng Little White Dragon ay malamang na hindi kahit na ang IQ ng isang isa at kalahating taong gulang na sanggol, at hindi niya maintindihan ang sinasabi nito sa kanya. Kalimutan mo na, sasabihin ko sa'yo mamaya. Hahaha. Tawa ng tawa si Helena. Nakita ni Lance na si Helena ay natutuwa at tumatawa, kaagad na, Little Dragon, siya ang iyong ina, tawagan ang kanyang ina. Si Helena ay abala na nahihiya na nagsasabi, hindi, ayaw kong maging biyenan niya. Gayunpaman, ang maliit na puting dragon ay hindi tumawag, ngunit tumingin kay Helena at huni at umiling. Hindi ka nakikilala ng maliit na puting dragon bilang kanyang ina, ano ang nangyayari? Medyo nalilito si Lance. Sa katunayan, ang hindi alam ni Lance ay napagkatapos ipanganak ang Little White Dragon, ang unang babaeng nakausap niya, iisipin niyang nanay niya ito, at ang unang lalaking nakausap niya, iisipin niya iyon ay ang kanyang ama. Si Lance ang unang lalaking nakipag-ugnayan sa maliit na puting dragon, kaya hindi namamalayan na siya ay naisip na ama ng maliit na puting dragon, at para sa ina, malamang na siya ang maliit na batang babae na halos kasing edad ni Lance noon. Napamura si Helena sa pagkadismaya. Inilagay ni Lance ang maliit na puting dragon sa lupa at sinabing, maglaro ka mag-isa, huwag tumakbo sa paligid, sisimulan ko ng pinuhin ang anting-anting. Ipinagpatuloy ni Lance ang pagpino ng anting-anting. Brush brush brush. Napakabilis ni Lance na nagpino ng mga anting-anting na pagsapit ng 2:00 o 3:00 ng hapon, natapos na ni Lance ang pagpino ng 1,000 anting-anting. Okay, tapos na ang misyon ngayong araw. Iniunat ni Lance ang kanyang likod. Naglabas si Lance ng isang bag ng mga spirit stone mula sa kanyang storage bag.
Huling pagkakataon noong binuksan ko ang unang yugto ng liwanag, humigop ako ng 4,000 first class na mga spirit stone, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako makasulong sa ikalawang yugto ng liwanag. Ngayon sa mga nakaraang araw, nakakuha ako ng halos 7,000 unang class spirit stones, kaya kukuha ako ng isa pang 2,000 spirit stone at pinuhin ang mga ito para makita kung makakatuntong ako sa ikalawang yugto ng enlightenment. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kumuha si Lance ng 2,000 first grade spirit stones, at pagkatapos ay natapos. Pinipino ang mga ito sa loob ng 2 minuto. Pagkalipas ng ilang segundo, ang kaharian sa katawan ni Lance ay biglang itinaas sa ikalawang yugto ng bukas na liwanag. Ngumiti si Lance at lihim na sinabi, upang makatuntong sa unang order of open light, kailangan mo ng hindi bababa sa 6,000 first class spirit stones, na 6 na second class spirit stones, at ngayon ay mayroon na lang akong 5,000 na natitira, at kailangan kong itabi ang gastos para itaas si Helena kapag nakakuha ako ng 6,000 sa susunod. Si Lance ay naging mas malakas din pagkatapos pumasok sa ikalawang yugto ng Kaigwang, kasama ang kanyang kasalukuyang ikalawang yugto ng Kaigwang, kasama ang kanyang immortal chi, natatakot ako na maaari niyang pataasin ang ikalimang yugto ng Kaigwang. Kung bubuksan niya ang buhay Blood Hidden muli at ipakita ang Shire First Blade, malamang kaya niyang talunin ang ikapitong yugto ng Open Light. Bukod dito, si Lance ay mayroon ding mga anting-anting bilang mga tulong, kaya masasabing kahit nasa panloob na pagkubkob ng Flying Cloud Sect, ang mga pangunahing disipulong iyon ay hindi siya kayang talunin ng husto. Sa sandaling ito, sa lumilipad na ulap. Sa loob ng inner circle ng clan, sa isang tiyak na tirahan, pumasok si Ling Sheng sa pinto na may maputlang mukha. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa loob ng bahay, Shenger. Matalim na tumangala si Ling Shenglong at naglakad papasok sa bahay, at nakita ko ang isang lalaking mukhang nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa bulwagan. Abalang sinabi ni Ling Shenglong, "Tay, nasa labas ka na ng saradong pinto." Bueno, sa pagkakataong ito ay nagsara si tatay ng kalahating taon upang pinuhin ang pang-apat na baitang espiritong bato. Pare, nakapasok ka na sa ikalawang yugto ng spiritual harmony. Si Ling Shenglong ay abala sa pagtatanong. Hahaha, oo, nakapasok na si Father sa ikalawang yugto ng spiritual harmony. Tumawa ang lalaki sa bulwagan. Congratulations Dad, step up to the next level. Natarante si Ling Shenglong at bumati. Kaya lang, biglang nagtanong ang lalaki, "Shenger, bakit ang pangit mo?" Tatay, hindi. Ayos lang. Napalingon si Ling Shenglong sa gulat, hindi siya naglakas loob na sabihan ng kanyang ama, kung makikipagtalo siya sa makapangyarihang pamilyang si Yantian, ito na ang katapusan. Shenger, bigyan mo si tatay ng matapat na sagot, bakit ang putla mo? Nga pala, kumusta ngayon ang negosyo mong spirit talisman sa paligid ng Flying Cloud Sect? Ako. Sabihin. Ang lalaki ay umuungal, siya ay nasa labas ng gate ngayon at nakatungtong na sa ikalawang yugto ng spiritual harmony. Ito ang oras ng kanyang buhay na siya ay nasa mood, nakita ang kanyang anak na tila nagkasala, siya ay galit, nangakong hindi niya hahayaang dumanas ng anumang pang-aapi ang kanyang anak. Pare, ako? Muntik na akong mamatay. Sino ang nangahas na hawakan ka? Itay, huwag kang magalit. Ang taong iyon ay hindi natin kayang masaktan, bagaman hindi ako sigurado, ngunit sa palagay ko ay mula siya sa isang makapangyarihang walang kamatayang pamilya. Sabi ni Ling Shenglong. Ngumuso ang nasa katanghaliang gulang, ibigay mo sa akin ang mga detalye ng nangyari. Oo, ama. Sinabi ni Ling Shenglong sa kanyang ama ang lahat tungkol kay Lance. Pagkasabi nun, ang pangit ng mukha ng tatay niya, tinaga ng leeg ang sarili niyang anak, hindi matiis. Tatay, ang Lance na iyon, na maaaring kumuha ng napakaraming anting-anting na may ganoong mataas na kalidad, ay dapat na may malaking pinagmulan. At saka, narinig ko ang kanyang tono, ang kanyang mga anting-anting ay ginagamit upang panasan ang kanyang puwet.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay huminga ng malalim. Shenger, sigurado ka ba na pagkatapos mong mag-imbestiga, nalaman mo na si Lance ay mula sa pamilyang Damon ng Tianbao City? Ito ay totoo. Isang saya ng isang third-rate na maliit na pamilya na nangangahas na ipakilala ang kanyang sarili bilang isang tao mula sa ilang dakilang immortal na pamilya, katawa-tawa, ang katotohanang nakakapag-alis siya ng napakaraming anting-anting ay walang ibig sabihin. Sa anumang kaso, ako, si Norton, huwag kang maniwala. Terena, dalhin mo ako para hanapin siya, gusto ko makita kung galing ba talaga siya sa isang malaking immortal na cultivation family, kung sa tingin niya kaya niyang ipasa ang sarili niya bilang ilang second-grade talismans lang, siya ay masyadong ignorante. Pakiramdam ni Ling Shenglong ay may katwiran sa sinabi ng kanyang ama. Bagamat inilabas ni Lance ang isang salansa ng mga ito, lahat sila ay mga anting-anting lamang sa ikalawang baitang, at para sa iba pa, bukod sa sariling pagmamayabang ni Lance, walang anumang bagay na nakita. Si Ling Shenglong ay nag-aapoy nang maisip niya na si Lance ay maaaring talagang peke. Ling Shenglong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lance, anong lakas ng loob mong magsinungaling sa akin, tingnan kung paano kita papatayin. Agad na isinama ni Ling Shenglong ang kanyang ama at pumunta sa paligid ng Flying Cloud Sect upang ayusin ang score kay Lance. Ang ama ni Ling Shenglong, na tinatawag na Norton, isang elder ng Flying Cloud Sect, ay kasalukuyang malakas at kakatungtong pa lang sa ikalawang yugto ng spiritual harmony. Body tempering, open light, heart illumination, spiritual healing, infant. Sa ngayon, si Lance ay nasa kanyang dormitoryo, nagsasaliksik sa pagdadalisay ng mga anting-anting upang makita kung paano niya maitataas ng kaunti ang grado ng mga anting-anting, at ang kasalukuyang grado ng mga anting-anting na dinadalisay ni Lance ay ikalawang baitang at ikalimang baitang. 1547. Sa sandaling iyon, sumugod si Helena. Kuya, hindi maganda. Maganda. Anong masama? Kuya, nakita ko si Ling Sheng na paparating, malapit na siya. Naglakas loob pa ring lumapit ang anak na ito. Kuya, hindi nag-iisang dumating si Ling Sheng nung, malakas din ang ugali ng sumama sa kanya, kung titignan ang itsura niya, hawig talaga siya ng ama. Ang tatay niya ay Flying Cloud Sect Elder, ano ang dapat nating gawin? Sabi ko. Ikaw, tiyak na dadalhin ni Ling Sheng nung ang kanyang ama rito. Natigilan si Lance. Anong gagawin natin kuya? Dumating na dito, at mahinahon na lang natin itong harapin, ate, pumunta ka sa likod ng bahay, haharapin ko ito, natatakot akong hindi ka kalmado para makita sa isang sulyap. Kuya, bilasan mo. Kinailangan ni Helena na pumunta muna sa likod ng bahay at magpanggap na nagsasanay ng kanyang martial arts skill sa likod ng bahay. Sa sandaling iyon, dalawang silhouette ang kumislap sa patag na lupa sa loob ng solong silid ni Lance. Lance, lumabas ka. Sigaw ni Ling Sheng nung. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, dahan-dahang lumabas si Lance, mukhang mayabang at kalmado pa rin ang kanyang mukha, at sa unang tingin, imposibleng masabi kung si Lance ay tunay na matapang o nagpapanggap lamang, si Lance ay nanirahan sa mortal na kaharian para sa daan-daang taon pagkatapos ng lahat, at ang puntong ito ng pag-iisip ay sapat pa rin. Ngumuso si Lance, Ling Sheng nung, baka gusto mo pa ring mamatay. Iniligtas kita noong nakaraan, huwag mong isipin na hindi talaga ako naglalakas loob na patayin ka, tamad lang akong gawin ito. Sa isang taong kasing baba mo. Ngumisi si Ling Sheng nung, Lance, nagpapanggap ka pa rin, magpanggap ka pa. Tumibok ang puso ni Lance, may natuklasan ba si Ling Sheng nung? Na nagpapanggap siya. Gayunpaman, tumawa si Lance at sinabing, Ling Sheng nung, magpapanggap akong nanay mo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa tabi ni Ling Sheng nung ay nanlamig at sinabing, ikaw si Lance. How dare that? You're looking for death. Walang pakialam na tumingin si Lance kay Norton, at sinabing nakaawang ang kanyang bibig, sa palagay ko ay ikaw ang nakatatandang ama ni Ling Sheng nung, ang iyong anak ay talagang ignorante, isang pag-aaksaya lamang ng ikalawang yugto ng spiritual harmony,
naglakas loob din siyang sumigaw. Sa harap ko, nakatingin sa iyong hindi matatag na kaharian, sa palagay ko ang ikalawang yugto ng spiritual harmony na ito ay na-promote pa lang. Sumigaw si Ling Shenglong, naglakas loob kang sampi ng aking ama. Tumawa si Lance, hindi ko lang isumpa ang tatay mo, sinusumpa ko rin ang nanay mo, how dare you. Ikaw. Galit na gustong gawin ni Ling Shenglong, ngunit pagkatapos ay sinigawan siya ng kanyang ama, Shenger, huwag ka nang gumawa ng anuman. Dad, hindi mo ba sinabi na isa siyang impostor? Bakit hindi natin magawa? Sumimangot si Norton at tumingin kay Lance at nagtanong, paano mo nalaman na nasa ikalawang yugto na ako ng spiritual harmony? At alam mo nakakaakyat ko lang. Natigilan si Lance, nakakita na ako ng maraming spiritual healing stage immortals na katulad mo, at mahuhusgahan ko sila sa pamamagitan ng casual na paghahambing, at iniisip mo pa rin na maaari kang magpanggap na makapangyarihan sa harap ko. Si Norton ay, sa sandaling ito, medyo gumagalaw sa loob, si Lance na pang-apat na yugto ng body tempering ay nakita ang kanyang kaharian at na ito ay hindi matatag, ito ay maipaliwanag lamang sa pamamagitan ng katotohanan na si Lance ay nakipag-ugnayan sa marami. Maraming spiritual harmony stage immortal cultivator at pagkatapos ay base sa kanilang momentum, ito ay bumawi kay Norton. Ano ang ibig sabihin na ang isang bata sa ikaapat na yugto ng body tempering ay nakipag-ugnayan sa napakaraming spiritual harmony period? Halata naman. Maaaring ang Lance na ito ay talagang nagmula sa isang makapangyarihang pamilyang Siantian. Lihim na ipinagmamalaki ng puso ni Norton. Lihim na ipinagmamalaki ni Lance ang kanyang sarili, ginamit ko ang aking immortal perception upang malaman kaagad ang iyong kaharian, sinasadya kong sinabi na marami akong nakita. Spiritual healing stage judgment, hahaha, ngayon, bibigyan kita ng isa pang mabangis na materyal. Tahimik na pinakawalan ni Lance ang ilan sa kanyang kaharian, at inilabas ni Lance ng kaunti ang ikalawang yugto ng pagbubukas ng liwanag. Tumingin si Norton na iyon sa kanyang ama at sinabing, Tay, gawin mo, dahil impostor ang anak na ito, kaya huwag kang maging magalang. Tulad ng pag-iisip ni Norton kung si Lance ay mula sa isang malaking immortal na pamilya o hindi, biglang naramdaman ni Norton na si Lance ay tila may ilang realm momentum na nakatago sa kanyang katawan. Nagsalubong ang mga kilay ni Norton, at sa biglaan at maingat na pakiramdam, natuklasan niya na si Lance ay nasa ikalawang yugto ng opening light. Ikaw ay nasa ikalawang yugto ng open light. Wala ka sa ikaapat na yugto ng pagpino ng katawan. Gulat na sabi ni Norton. Malamig na ngumuso si Lance, ano ba sa iyo kung ilang hakbang na ako? 12 taong gulang ka pa lang at naabot mo na ang ikalawang orden ng enlightenment, sus, hindi ka panipaniwala iyon. Nagulat si Norton, sa sandaling ito, si Norton ay karaniwang naniniwala na si Lance ay talagang anak ng isang malaking immortal na pamilya. Bukod dito, ang kakayahan ni Lance na itago ang kanyang kaharian hanggang sa puntong kahit na halos hindi niya ito nakita ay pambihira. Wala nang pag-aalinlangan sa puso ni Norton, o hindi na siya nang ahas na magduda, subukang magtanong, paanong ang isang taong hindi mula sa isang malaking immortal na pamilya ay magiging napakakapangyarihan, talagang magiging tanga siya kung magdududa pa siya. Natuwa si Norton na hindi siya nagmamadaling kumilos ngayon. Sa sandaling ito, sa silid ni Lance, isang puting anino ang lumabas, ang puting anino na damapo sa balikat ni Lance ay ang maliit na puting dragon. Ziz! Ngumisi ang maliit na puting dragon kay Norton nung na tila pinoprotektahan si Lance. Hinawakan ni Lance ang maliit na puting dragon, at sa kanyang puso, hihihi, ang maliit na puting dragon na ito, ay talagang alam na lumabas upang protektahan siya, talagang hindi siya pinalaki ng walang kabuluhan. Gayunpaman, si Norton, na nasa harap ni Lance, ay nagulat nang makita niya ang maliit na puting dragon. Si Norton ay abala sa pagsasabing, Lance, pasensya na, ang aking anak ay ignorante at labis na nasaktan, sana ay maging bukas palad at patawarin mo siya sa kanyang kamangmangan.
Tumibok din ang puso ni Lance, bakit biglang nagbago ang ugali ni Norton matapos makita ang maliit na puting dragon, maaaring napakahalaga ng maliit na puting dragon na ito. Ngumuso si Lance, hinding-hindi kita mapapatawad, kaya kung may lakas kang loob na patayin ako ngayon, o kung hindi, hintayin mo na lang ang kamatayan. Ah! Nanginginig ang katawan ni Norton. Ngumuso si Ling Shengnong, Lance, nagpapanggap ka pa rin. Pa! Tumalikod si Norton at sinampal ang kanyang anak. Tatay! Nabulag si Ling Shengnong ng kanyang ama. Tumingin si Lance na may malamig na mga mata. Si Norton ay abala sa pagsasabing, Lance, pasensya na, patawarin mo kami, ipinapangako ko, hindi na kami mangangahas na guluhin ka muli. Nanghihinayang sinabi ni Lance, problema mo ako. Ngayon ako na ang hindi magpapakawala sa iyo. Medyo nagalit si Norton, Lance, humihingi kami ng tawad, ano ang gusto mong gawin sa amin? Sinabi ni Lance, ikaw at ang iyong anak, isa lamang sa inyo ang mabubuhay, ang iyong pinili. Ano? Nagulat si Norton, talagang sinabi ni Lance ang mga ganoong salita, kahit na si Lance ay nagmula sa isang malaking immortal na pamilya, ngunit sa ngayon, si Lance ay isa lamang langgam sa kanyang paningin. Lance, huwag kang masyadong lumayo, nasa ikalawang yugto ka pa lang ng light opening, habang ako ay nasa ikalawang yugto ng spiritual harmony, paano kung ang iyong kapangyarihan sa likod ng mga eksena ay malakas, ang malayong tubig ay maaaring magpatay ng kalapit na apoy. Pagbabante ni Norton. Tumawa si Lance, mabuti, hindi kayang patayin ng malayong tubig ang kalapit na apoy, sa palagay mo ba, ang isang kasing garlic ako ay hindi magkakaroon ng ilang malalakas na tao na protektahan ng lihim? Naniniwala ka bang sisipol lang ako? At agad na naglunsad ng Yuanying stage. 1548. Ano? Nanginginig ang katawan ni Norton at gulat na tumingin sa paligid. Ngumuso si Lance, huwag kang tumingin, sa iyong kaharian, sa tingin mo ay nahanap mo ito. Nakakatalo sa sarili. Nagtaka si Norton kung mayroon nga bang Yuanying stage powerhouse na lihim na nagpoprotekta sa kanya. Kung totoo man, tapos na talaga, at isang kisap mata lang ang pagpatay sa kanya. Sa madaling salita, maniwala man si Norton o hindi, hindi siya naglakas loob na guluhin si Lance. Nagdikit ang ngipin ni Norton at hinayla ang kanyang anak para lumuhad kasama niya. Tatay! Hindi makapaniwalang tumingin si Ling Shengnong sa kanyang ama, hinayla siya kasama at lumuhad sa isang bata. Hindi kaya si Lance ay talagang kasing galing ng sinabi niya. Lahat ay lihim na protektado ng yugto ng sanggol. Hindi inaasahan ni Lance na luluhod si Norton, siya ay isang malakas na tao sa ikalawang yugto ng spiritual harmony. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw ang mukha ni Lance. Nakiusap si Norton, Lance, pasensya na, lumuhad kami sa iyo at nakiusap na iligtas mo kami. Walang pakialam na sinabi ni Lance, lumuhad ka pa nga sa akin. I'm sorry, nagkamali kami. Hahaha, Norton nung, okay, since sincere ka sa pagsisisi mo, I will spare you this time. Salamat, salamat. Sabay-sabay na tumango si Norton at ang kanyang anak. Huwag mong sabihin kahit kanino ang nangyari sa akin. Babala ni Lance. Oo, talagang hindi. Wala kaming alam tungkol sa iyo. Sabi ni Norton, kahit hindi niya alam kung bakit itinatago ni Lance ang kanyang kaharian, kung bakit hindi niya sinabi sa lahat na nagmula siya sa isang makapangyarihang immortal. Pamilya, at kung bakit siya napunta sa isang lugar tulad ng Flying Cloud Sect upang linangin. Get lost. Umungol si Lance nang hindi tumitingin at tumalikod at naglakad papasok ng bahay, na parang hindi niya sineseryoso ang dalawang ito. Si Norton, tulad ng isang malaking amnestia, ay agad na hinayla ang kanyang anak at nawala sa solong silid ni Lance. Pagkaalis ni Norton at ng kanyang anak, lumabas si Helena mula sa likod ng bahay. Kuya! Ang mga mata ni Helena ay napuno ng hindi makapaniwala habang nakatingin kay Lance, ngayon lang siya nag-aalala kung paano lilipas ang kalamidad na ito, ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang ito lumipas, kundi si Norton at ang kanyang asawa.
Anak ay lumuluhod din at humihingi ng tawad kay Lance. Ate, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ngumiti si Lance. Kuya, mahal na mahal ka ni ate. Sabi ni Helena na tumakbo palapit kay Lance, binuhat siya at binigyan siya ng matinding halik sa pisngi. Ate, hinalikan mo ako sa mukha ko na naglalaway. Hahaha. Noon lang ibinaba ni Helena si Lance, at talagang hinalikan si Lance sa mukha. Kuya, napakahirap paniwalaan na kahit ang elder ng Flying Cloud Sect ay hindi nang ahas na pagdudahan ka at lumuhod sa iyo para humingi ng tawad. Ate, ngayong kumbinsido na sa akin si Norton at ang kanyang anak, maaari na natin silang anyayahan kung kailangan natin sila sa hinaharap. Siyempre, dapat itong panatilihing naaangkop, baka ako ay magkawatak-watek, pagkatapos ng lahat, hindi ako may nauuna sa akin. Pero ang nararamdaman ko, delikado. Huwag mo na masyadong isipin yan, keep busy with our own. Hindi nagtagal ay bumalik si Norton at ang kanyang anak sa panloob na pagkubkob ng Flying Cloud Sect. Tatay. Naku, Schenger, pasensya na, pero imbes na mailigtas ang mukha mo, lalo pang nawala ang mukha ni tatay. Paumanhin ni Norton. Pare, ayos lang. Ang Lance na iyon, galing ba talaga siya sa malaking lugar? Hindi ito mali, nakita niya ang aking kaharian sa isang sulyap, kung hindi siya nakakita ng napakaraming yugto ng spiritual integration, hindi niya ito magagawa, gayon din, naabot niya ang ikalawang yugto ng enlightenment sa 12 taong gulang, at pagkatapos magtago hanggang sa ika-4 na yugto ng body tempering, halos itago pa niya ito sa akin, para magawa iyon, kung hindi ito mula sa isang malaking pamilyang immortal, hindi ako maniniwala hanggang kamatayan. At iyong maliit na puting dragon niya. Tay, anong nangyari sa maliit na puting dragon? Schenger, sa ating Flying Cloud Sect, tanging ang matandang patriarch lang ang nagmamay-ari ng dragon, kahit na hindi ko alam kung kamag-anak siya sa matandang patriarch, ngunit ang mga dragon ay marangal at makapangyarihang mga nilalang, ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong makuha ang mga ito. Sa madaling salita, masyadong malakas ang tunay na pinanggalingan ni Lance, hindi banggitin sa amin, natatakot akong maging ang soberano ay hindi masaktan. But, why is he so low-key? Don't dare let anyone know. And he's hiding his realm, pretending to be so weak. Ewan ko ba dyan, baka ipinadala siya ng pamilya niya dito sa isang secret mission, o di kaya, ayaw niya maging ganoon ka-high profile, kung tutuusin, kung isa sa publiko niya ang kanyang identity, tiyak na magiging dahilan siya. Isang kaguluhan sa Flying Cloud Sect. Oh! Schenger, huwag mo na siyang guluhin muli, at saka, huwag mo nang paikutin ang iyong dila sa labas, baka magkagulo ka. Mabuti, ngunit, nawala ang aking negosyong anting-anting sa paligid ng Flying Cloud Sect, at bagamat sinabi niya na ang lahat ay nakikipagkompetensya ng patas, ang mga anting-anting na ibinebenta niya ay may mataas na kalidad, at ang mga anting-anting na dinala ko mula sa aking tiyuhin ay maaaring. Even compare to him. Kahit na gumawa si Uncle ng mga anting-anting na ganoon kataas ang kalidad, walang paraan na makakagawa siya ng kasing dami niya. Ang mga anting-anting na binenta ko ay pinadalisay ng mga alagad ng tiyuhin ko, sayang. Bamantong hininga si Norton, kalimutan mo na ito, mas mabuti na ito kaysa sa walang buhay. Siya nga pala, bukas, personal kang magpapadala ng ilang mga spirit stone kay Lance, at sabihin sa kanya na binago natin siya. Ano? Tatay, pinabayaan ni Lance na masira ang negosyo ko at gusto mo pa rin siyang padalhan ng mga spirit stone para makabawi. Sinabi ni Norton, Schenger, hindi mo ito naiintindihan, kahit na hindi natin siya maabot ng sapat na taas, ngunit kung padadalhan natin siya ng mga spirit stone para makabawi, hayaan mo siyang magkaroon ng mas magandang impresyon sa atin, at unti-unti, in the future, magbago ang tingin niya sa atin, siguro, in the future, baka maabot talaga natin ang taas, kahit hindi, wala namang mawawala sa atin Do as you're told. Oo, Ama, kung gayon kung gaano karaming mga batong espiritu ang kukunin mo upang makabawi sa kanya.
Saglit na nag-isip si Norton at sinabing, kung masyadong maliit, siguradong wala siyang pakialam, kung tutuusin, galing siya sa napakalaking pamilya, walang kakapusan sa mga spirit stone, at malamang na naglalaro lang siya sa pagbebenta ng mga anting-anting. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng ama? Kumuha ka ng isang piraso ng 3 espiritong bato upang mabayaran siya. Ano? Isang piraso ng 3 espiritong bato. Ayos lang, sige. Nadurog ang puso ni Norton. Orihinal na ang piraso ng 3 kalidad na spirit stone na ito ay magiging regalo sa kaarawan para sa kanyang anak, ngunit ngayon ay maaari na lamang niya itong ilabas para makabawi kay Lance. Kinabukasan, dinadalisay ni Lance ang anting-anting nang may kumatok sa pinto mula sa labas. Binuksan ni Helena ang pinto at natigilan siya nang makita niyang si Ling Shenglong iyon. Gayunpaman, si Ling Shenglong ay abala sa pagyuko, hello, pwede ba akong magtanong, nandito ba si Lance? May hinahanap ako sa kanya. Anong ginagawa mo ulit dito? Nag-iingat si Helena sa tanong. Abalang sinabi ni Ling Shenglong, huwag kang magkamali, wala ako rito para gambling ka, hiniling sa akin ng aking ama na magpadala ng mga espiritong bato upang mabayaran ang kasalanan ni Lance. Oh, pasok ka na. Pumasok si Ling Shenglong sa pintuan at nakita si Lance na nakatayo sa pasukan ng silid, may dragon siyang nakatayo sa kanyang balikat, isang napakalakas na tingin. Kuya Lance, ito ang ipinadala sa akin ng aking ama. Si Ling Shenglong ay abalang naglabas ng isang espiritong bato at sinabi. Ngumuso si Lance, what the hell? It's a 3-quality spirit stone, sabi ng tatay ko para mabayaran ka sa kasalanan mo, salamat sa pagiging adult mo. Si Lance ay natakot sa loob, my goodness, 3 spirit stones, oh my. Gayunpaman, bumantong hininga si Lance sa kanyang mga labi, 3 pinta ng mga spirit stone, talagang hinahangaan ko ang iyong ama. Ah, ito? Ha? Napahiya si Ling Shenglong, oo, hindi sapat ang 3 spirit stone para tingnan sa harap ng iba, ngunit, sino ba ang nagpahirap sa kanila? 1549. Sige, bagamat kakaunti ang mga spirit stone, ngunit dahil nasa iyo ang pusong ito, atubili kong tatanggapin ito. Kinuha ni Lance ang piraso ng 3rd grade spirit stone at sinabi. Salamat, Brother Lance, babalik ako kung wala ng iba. Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay. Masayang umalis si Ling Shenglong. Isinara ni Helena ang pinto at nagulat na sinabi, kapatid, ito ay talagang 3 kalidad na espiritong bato. Haha, masasabi ko sa kulay na ito ay isang pangatlong baitang spirit stone. Si Lance ay nagulat din sa loob. Isang 3rd grade spirit stone, hindi ba't katumbas ito ng 1,000 2nd grade spirit stone? Well, katumbas ito ng 1,000 2nd grade spirit stones. Ate, pinuhin natin ito ngayon, hindi natin alam kung saang lupain tayo papayagan itong mag-upgrade. Sabi ni Lance. Ayusin mo agad. Siyempre, subukan mong pinuhin ito hanggat maaari at huwag iwanan ito sa iyong katawan, higit pa, mas mataas ang ating lakas pagkatapos magpino, mas malakas ang ating kakayahang ipagtanggol ang ating sarili, walang saysay na iwanan ito sa ating katawan. Ang layunin ng pagkakaroon ng mga spirit stone mula sa pagbebenta ng mga anting-anting ay upang pinuhin ito, di ba? Ngayong mayroon na tayong 1,000 2nd grade na mga spirit stone, bakit hindi ito pinuhin? Tuwang-tuwang sabi ni Lance. Ma'am, ayusin mo. Kinuha ni Lance ang piraso ng 3 gradong espiritong bato at hinati ito ng pantay-pantay sa 2 bahagi, binigay ang kalahati kay Helena at kalahati sa kanyang sarili. Sa loob lamang ng 1 minuto, kalahati ng 3 spirit stone ay dinalisay ni Lance, halos katumbas ng 500 2nd grade spirit stones. Kung hindi dahil sa regalo ni Norton, si Lance ay kailangang umasa sa pagbebenta ng mga anting-anting sa halagang kahit 1 taon para kumita ng 500 2nd grade spirit stones. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang umangat ang kaharian ni Lance. Ikatlong yugto ng pagbubukas ng ilaw. Ika-4 na order ng liwanag na liwanag. Ika-5 order ng enlightening light. Pagbubukas ng liwanag ika-6 na utos.
Ikapitong Order ng Enlightenment. Si Lance ay pumailan lang mula sa ikalawang hakbang ng pagbubukas ng liwanag hanggang sa ikapitong hakbang ng pagbubukas ng liwanag. Aalis na ako. Sumigaw si Lance sa sakit sa pagkakataong ito na ang pinakamaraming naiangat niya, umahan sa 5 kaharian. Wow, kuya, magkano ka na ngayon? Si Helena ay abala sa pagtatanong. Ikapitong Order ng Enlightenment. Wow, ang bilis naman kuya, ang galing mo talaga, 3 pang realms at makapasok ka na sa Heart Illumination stage. First step pa lang ng Heart Illumination ang tatay ko isang throw ka lang. Malayo sa aking ama. Si Helena ay natakot. Pa, nasa unang yugto lang ba ng Heart Illumination ang 5th uncle? Tila nakalimutan ni Lance. Bueno, ang aking ama ay naigalinang ng higit sa 200 taon bago siya umabot sa unang yugto ng pag-iilaw ng puso, at ikaw ay nasa ikapitong yugto ng Enlightenment, 3 hakbang lamang ang layo mula sa kaharian ng aking ama. Ha! Si Lance ay sinabihan ni Helena na kahit papaano ay halos maabutin niya si Jing Tian. Si Jing Tian ay mahigit 200 taon nang naglilinang, habang si Lance ay ilang buwan pa lamang na naglilinang, kaya tila ang Immortal Chi na ibinigay kay Lance ng 9 Dao Demon King ay talagang isang bullseye. Ate, hayaan na natin, tutulungan kitang pinuhin ang kalahati mo. Mabuti. Sinimulan din itong pinuhin ni Helena. Makalipas ang 10 minuto, natapos din ni Helena ang pagpino lahat ng ito, at nagsimula na ring pumailanglang si Helena. Ikalawang yugto ng pagbubukas ng liwanag. Ikatlong order ng pagbubukas ng liwanag. Pambungad na liwanag ika-4 na utos. Ikalimang order ng pagbubukas ng liwanag. Ika-6 na order ng enlightenment. Si Helena ay direktang tumaas mula sa unang order ng pagbubukas ng liwanag hanggang sa ika-6 na order ng pagbubukas ng liwanag. Ate, binabati kita sa pagtungtong sa ika-6 na order ng pagbubukas ng liwanag. Wow! Napakabilis. Hindi ka pani-paniwalang naramdaman ni Helena ang momentum sa kanyang katawan. Hehe. Kuya, salamat. Sabi ni Helena na may masamang tingin kay Lance. Ate, bakit nandito ka na naman? Sa tuwing tinutulungan kitang magayos, ganito ang tingin mo sa akin. Pero, wala na talagang dapat bayaran si sister. It's not like I want you to repay me for anything, sige, sige. Bueno, kapatid, sa ating edad, umabot na sa ika-6 o ika-7 yugto ng pagbubukas ng liwanag, kung malalaman ito, natatakot akong mabaligtad ang buong Flying Cloud Sect. Kaya, dapat nating itago ito ng mabuti, at ang walang katulad ay hindi magkakakasala. Sabi ni Lance. Tumanggaw si Helena. Patuloy na itinago ni Lance ang kanyang kaharian sa ika-4 na yugto ng body tempering, habang itinago din ito ni Helena sa ika-5 yugto ng body tempering. Hindi ito gustong itago ni Lance, ngunit wala talagang ibang paraan, ang iba ay nagsasaka lamang ng 100 at 200 taon upang maabot ang kaharian na ito, habang si Lance ay wala pang kalahating taon, lahat ay magiging nagseselos. At kung alam ng mga tao, hindi banggitin ang yugto ng Yuanying, natatakot ako na baka mas makapangyarihang mga immortal na magsasaka ang darating na naghahanap kay Lance. Si Lance ay magiging napakalaki ng mundo, ngunit walang lugar upang manatili. Sa halip na iyon, mas mabuting panatilihin ang isang mababang profile at itago muna ito, at kapag ang lakas ay talagang sapat na upang hindi na matakot sa sinuman, pagkatapos ay gawin ang anumang gusto mo. Susunod, pagkatapos bumuti ang kaharian ni Lance, tumaas din ang kanyang talisman refining level. Ang antas ng pagdadalisay ng talisman ni Lance ay direktang tumaas mula sa ika-2 baitang at ika-5 baitang hanggang sa ika-2 baitang at ika-9 na baitang. Masasabing hindi dapat maraming tao ang naging karibal ni Lance sa ilalim ng Heart Illumination stage. Hindi akalain na ang isang taong napakakapangyarihan ay maaari pa ring maitago sa mga panlabas na disipulo. Pagkalipas ng ilang araw, itinayo rin ang punong tanggapan ng Light Cloud Alliance ng Lance, lahat ay gumagamit ng kahoy, at bagaman halos itinayo ito, halos hindi ito matitirahan.
Inihayag ni Lance na mahigit 600 katao mula sa Light Cloud Alliance ang lahat ay nakatira sa punong tanggapan. Ang silid ni Lance, sa pinakadulo ng punong tanggapan, ay hindi pinapayagang makapasok sa tirahan ni Lance maliban kina Lance at Helena, at kahit na gusto nilang pumasok, kailangan nilang humingi ng pahintulot. Bagamat nakapasok na si Lance sa ikapitong yugto ng Enlightenment, hindi siya nagmamalaki at kampante, patuloy na nagpino at nagbebenta ng mga anting-anting. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay kailangang patuloy na lumakas, kaya ang negosyo ay hindi maaaring pabayaang mag-isa. Ang negosyo ng Spirit Talisman sa paligid ng Phaeon Sect, kahit na ang natitirang 7 specialty store ay bukas pa rin, ang kanilang mga benta ay lumiit ng 70%, at halos lahat ng mga ito ay inalagaan ni Lance. Maaaring magbenta si Lance ng humigit kumulang 700 anting-anting sa isang araw, at maaari siyang kumita ng 40,000 Spirit Stone sa dalisay na kita, o 40 second class na Spirit Stone bawat buwan. Sa kasamaang palad, ang pagkonsumo ni Lance ng mga Spirit Stone matapos ang pagsulong sa ikapitong yugto ng Enlightenment ay hindi na inilarawan ng mga bloke, ngunit ng ilang daang bloke. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng 40 piraso ng second class na mga Spirit Stone bawat buwan ay halos hindi magkakaroon ng malaking epekto. Sa patuloy na pagsulong ni Lance, at maaari lamang siyang umasa sa oras upang dahan-daang maipan ang mga ito. Ang magandang balita ay ang pagkakaroon ng 40 piraso ng second grade Spirit Stone bawat buwan ay halos 500 piraso ng second grade Spirit Stone sa isang taon, kaya ang akumulasyon ng isang taon ay sapat na para kay Lance na patuloy na umunlad ng kaunti pa. Sa isang kisap mata, 2 buwan na naman ang lumipas. Ang 2 buwan ay halos isang maliit na halaga ng oras para sa mga walang kamatayang magsasaka. Boss, may naghahanap sa iyo. Isang araw pagkatapos ng 2 buwan, isang subordinate ang nagulat kay Lance. Sinong naghahanap sa akin? Boss, may naghahanap sa iyo. Isang araw pagkatapos ng 2 buwan, isang subordinate ang nagulat kay Lance. Sinong naghahanap sa akin? Pumunta si Lance kay Liao, kuya mo daw siya. Gaston. Natigilan si Lance, ngunit kung hindi niya ito babanggitin, nakalimutan na ni Lance ang tungkol sa lalaki. Papasukin mo siya. Hindi nagtagal, pumasok ang isang lalaki sa ikalawang yugto ng Enlightenment. Ito ay si Gaston, ang panganay na anak ng may-ari ng pamilyang Damon, si Harvey, at ang nakababatang kapatid ni Bryce, na pinatay ni Lance noong panahon ng pagtatasa ng panlabas na alagad. Gaston, long time no see. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ako. Walang pakialam na tanong ni Lance. Walang pagmamahal si Lance sa alinman sa pamilyang Damon. 1550. Nakita ng Gaston na iyon si Lance, humiyaw at tumawa. Lance, hindi masama, wala pang kalahating taon mula nang pumasok ka sa paligid ng Flying Cloud Sect, ngunit nakapasok ka na sa ika-4 na yugto ng Body Tempering, at nakapagtatag ka ng isang uri ng Light Cloud Alliance, medyo kahanga-hanga. Sinabi ito ni Gaston sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang puso ay nabalisa. Nang si Lance ay dumating sa Flying Cloud Sect, ang kanyang ama ay nagsulat ng isang liham na nagtatanong sa kanya at kanyang kapatid na tanggalin si Lance. Sa kasamaang palad dahil dito, hindi pa rin alam ang kinaroroonan ng kanyang kapatid, at habang nabubuhay si Lance, mas mabuti. Ngumuso si Lance, Gaston, may kasama man ako o hindi, wala sa iyong problema. Anong sabi mo? Nagsalubong ang mga kilay ni Gaston, at mukhang magagalit siya. Ngumisi si Lance, Gaston, nakikigulo man ako o hindi, wala sa iyong hinanakit, na ipaliwanag mo na ba ito? Nagalit si Gaston at sinabing, Lance, mas mabuting magpakita ka sa akin ng kaunting paggalang kahit anong mangyari, ako ang iyong kuya. Malaking kapatid ng kapatid mo. Sabi ni Lance. Fuck. A sentence. Huwag mong isipin na dahil lang sa may mga achievements ka ngayon, wala ka ng pakialam sa akin. Sa Flying Cloud Sect, ika-4 na yugto ng Body Refiner, hindi ko ingatan mo, kahit bumalik ako sa pamilya ko, hindi ako kukurap.
Galit na sabi ni Gaston, hindi niya inaasahan na si Lance, na ilang buwan nang hindi nakita, ay basta-basta siya. Sa orihinal, pumunta si Gaston kay Lance ngayon dahil nabalitaan niya na si Lance ay gumawa ng maraming mga spirit stone at gustong kumuha ng kaunti kay Lance, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang pakikitungo sa kanya ni Lance bago pa man niya sabihin. Kahit ano. Nanlamig ang tingin ni Lance at sinabing, Gaston, ang oras ko ay mahalaga, kung ayos ka lang, umalis ka kaagad dito. Huminto si Gaston, pinipigilan muna ang kanyang galit at sinabing, Lance, narinig ko na nagbebenta ka ng mga anting-anting sa paligid ng Flying Cloud Sect, medyo maganda ang negosyo mo, kumita ka ng maraming spirit stone, tama? Kamakailan lang, kulang ako sa mga spirit stone, kaya bigyan mo ako ng kaunting spirit stone, hindi gaano, bigyan mo ako ng 23,000 first class na spirit stone. Isang malamig na tawa si Lance, at sinabi kung bakit biglang lumabas si Gaston upang hanapin siya, ngunit lumabas na siya ay naghahanap ng mga spirit stone. Anong tawa? Nakakatawang sinabi ni Lance, Gaston, sino ka sa tingin mo? Kailangan kong ibigay sa iyo ang spirit stone. Sinabi ni Gaston, Lance, pinapayuhan kang huwag kalimutan ang iyong mga pinagmulan, ikaw ay anak ng aming pamilyang Damon, ngayong yumaman ka na sa Flying Cloud Sect, nararapat lamang na alagaan ang mga anak ng ating pamilya. Pangalawa, ang aking ama ay ang pinuno ng pamilyang Damon, at ako ngayon ang nag-iisa sa pamilyang Damon na naging pangunahing disipulo sa Flying Cloud Sect, ako ang ipinagmamalaki ng aming pamilya, at ang buong pamilya ay dapat ipagmalaki mo ako. Kaya, kahit na hindi ko na kailangang sabihin sa iyo, ikaw mismo ang dapat na magkusa na magpadala sa akin ng ilang mga espiritong bato, maintindihan. Huwag mong intindihin. Okay, Lance, kung bibigyan mo ako ng mga spirit stone, maipapangako ko sa iyo na poprotektahan kita pagkatapos mong pumasok sa panloob na pagkubkob ng Flying Cloud Sect, ikaw ay nasa panlabas na gilid ng Flying Cloud Sect, kahit na kaya mo. Maayos pa rin ang halo, ngunit ito ay dahil wala talagang malalaking figures sa panlabas na gilid. Kung pupunta ka sa panloob na pagkubkob ng Flying Cloud Sect, malalaman mo kung gaano ito kalakas, hindi ka maaaring makihalubilo sa iyo. Kung ako ang mag-aalaga sa iyo, siguradong maghahalo ka. Siyempre, may kondisyon ako, paano kung bigyan mo ako ng 20,000 first class spirit stones kada buwan? Ang mga mata ni Lance ay nagpakita ng layuning pumatay. Gaston, hinahanap mo si kamatayan. Lance, ang naghahanap ng kamatayan ay ikaw, kung papatayin kita ngayon, sino ang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano? Kasama ang iyong ikalimang tiyuhin, Jing Tian. Galit na tanong ni Lance, so, tinatakot mo ako? Lance, kung talagang matigas ang ulo mo at hindi mo alam kung sino ang mga miyembro ng iyong pamilya, wala akong magagawa kundi ang kumilos sa lugar ng padre de pamilya, ang tatay ko ang ulo ng pamilya, ang ulo ng pamilya ay may anumang mga karapatan sa Flying Cloud Sect, ay maaari itong kumilos bilang kapalit ng Panginoon ng pamilya at parusahan ang sinumang anak ng Damon Clan. Sabi ni Gaston na may mapang asar na mukha, pipilitin niya maging si Lance na ibigay ang Spirit Stone ngayon. Hahaha. Tumawa si Lance, pagkatapos nitong tumawa, si Gaston ay isa ng patay na tao sa isip ni Lance, isang basurang walang kamalayan sa sarili, pumunta sa impyerno. Lance, anong tinatawa-tawa mo, bilasan mo at ilabas mo ang Spirit Stone. Sabi ni Gaston. Gaston, bago ka mamatay, magpapadala ako sa iyo ng mensahe, kung ikaw mismo ang mamamatay, walang makakapigil sa iyo. Sabi ni Lance na puno ng nakamamatay na galit. Natigilan si Gaston, mamatay. Sino ang pumatay sa akin? Ikaw. O ang iyong mga puwersa ng Light Cloud Alliance? Sa tingin mo kaya mo akong kunin dahil lang sa marami kang bata sa ilalim mo? Masyado kang walang nguwang. Walang silbi ang magsalita ng sobra, makikita mo mismo. Pagkatapos sabihin iyon, pinakawalan ni Lance ang ikapitong yugto ng Open Light Realm. Agad na naramdaman ni Gaston ang walang kapares na mapang-ipong puwersa mula sa katawan ni Lance. Ah, ikaw.
Napaatras si Gaston sa takot, hindi malaman kung ano ang nangyayari. Gaston, swerte ba talaga na nakapagnegosyo ako sa labas ng Flying Cloud Sect? Gusto mo bang malaman kung ano ako ngayon? Tama, nasa ikapitong yugto na ako ng pagbubukas ng liwanag. Iyon, imposible iyon, 12 taong gulang ka pa lang, imposible iyon. Tula ka sa ilalim ng balon, at gayon din, hindi nawala ang iyong kapatid, ngunit siya ay pinatay ko, noong siya ay nasa Desolate Beast Forest. Sinubukan akong patayin ng iyong kapatid, ngunit sa kasamaang palad, ang lakas ng iyong kapatid sa hindi sapat sa akin ang ikapitong yugto ng body refining, pinatay ko siya sa isang laslas, tapos kinain siya ng grupo ng mga hayop, hahaha. Ano? Kapatid ko siya. Oo. Ang iyong kapatid ay kinain ng isang demonyong halimaw, at ngayon siya ay nabagong anyo na sa demonyong hayop na tae at hinayla sa isang lupa, at binigyan muli ng sustansya ng isang puno, o ginulong sa isang bola at itinulak palayo ng tae. Maaari kang tumingin sa Wild Beast Forest at tingnan kung mayroon pang mga bola ng dumi na na-convert ng bangkay ng iyong kapatid na maaari mong kunin at ibigay sa iyong ama. Hindi pwede iyon. Hahaha, Gaston, maaari ka talagang pumunta upang malaman kung mayroong anumang mga bola ng dumi mula sa iyong kapatid, ngunit sa kasamaang palad, kailangan mong pumunta sa aking lugar upang mamatay, kung gayon, ipapadala kita sa iyong paraan. Tumalikod si Gaston at sinubukang tumakbo. Bang! Tinampal ni Lance ang tuktok ng ulo ni Gaston. Sa lakas ni Gaston sa ikalawang yugto ng open light, hindi siya kalaban. Sa isang sampal, nahati ni Lance ang bungo ni Gaston. Tumingin si Lance sa bangkay sa lupa at umungol, pagkatapos ay dumura, ay po. Sa sandaling iyon, nagkataon lang na pumasok si Helena mula sa labas. Kuya! Isang salita lang ang naisigaw ni Helena bago siya natakot sa bangkay sa lupa. Ah, ito pala. Sinabi ni Lance, ate, ito si Gaston. Ano? Gaston, ang panganay na anak ng padre de pamilya, ikaw, paano mo siya napatay? Gulat na gulat ang mukha ni Helena. So what if I pumatay sa kanya? Itong basura, actually dared to ask me for a spirit stone, hindi ko binigay, and even threatened me to use my rights as a substitute family master. I really don't know how to isulat ang salitang kamatayan. Kaya, lilipol ko na lang siya. Kuya, ngunit paano kung dumating si Harvey para malaman ito? Kung alam mo na, Harvey lang si Harvey. Nga pala, anong lakas ang nakuha ni Harvey?